Huwag po kayong kakalas. Kasi pagdating po natin sa Senado, bakbakan po talaga yan. What a bloodbath talaga. Bloodbath. Grabe. Tahimik na ngayon mga kababayan, no? Yung nagpo-post ng impeachment. At isa pa, nilaglag na sila ng kanilang bagoong Pilipinas campaign manager mga kababayan. Hindi ko maintindihan kung bakit nila kailangan gawin. Ngayon ko lang natuklasan na yung aking duda nung unang-una pa lang kung bakit nila pinipilit yung impeachment na yan ay tama. And it was because of the conditional release. Nagsimula yung problema ng administrasyon nung hindi nila sinunod yung budget ng Pangulo. Ang nangyari, hindi nila sinunod, ang dami-dami lang ginalaw later on. Next, fast forward. So, naka-hold pa rin yung mga conditional release. And up to now, I think there's mga 90 billion pa na naka-hold. So, pinipressure nila ako na i-release yung mga infrastructure projects for conditional release. Sabi ko, hindi pa pwedeng i-release yan. Alright, welcome back to my channel mga guys. At eto nga, Tobichanko, mukhang nagkabulabugan na dyan sa Malacanang at naka dito sa camera mga guys. Okoy, naku po, tambalos-los. Ito na nga mga guys, hayagan na po talaga nilaglag ni Tobichanko. Itong campaign manager, naalala nyo? Campaign manager ni Bangag. Talagang nasalaysay niya na dito kung ano ang dahilan ng kanilang pagbulusok. At isang dahilan na dyan po, si tambalos-los. Nako, mahaba-haba ito, panaginggan po natin si Tobichanko mga guys. Let's go. And isang like at saka isang subscribe lang dyan mga guys. Masaya na po tayo. Maraming salamat. Let's go, Tobichanko. Na tinuloy. Okay? Next, fast forward. So, naka-hold pa rin yung mga conditional release. And up to now, I think there's mga 90 billion pa na naka-hold. Kasi talagang hinihigpitan yon. So, pinipressure nila ako na i-release yung mga infrastructure projects for conditional release. Sabi ko, hindi pa pwedeng i-release yan. Kasi nga, tinitignan pa kung yan ay mga legit projects. Yeah. But sir... Ang sabi nila sa akin, nung dalawang pumausap sa akin na pinapunta ni Speaker, pero naipangako namin yan, paano yung mga pumirma ng impeachment. So, nag-report ako kay Presidente, Sir, kung ako, checkin muna natin kung legit yan. Pero pinipressure ako, ang sinasabi nila, yan daw, ipinangako nila. Ang sagot sa akin, Presidente, wala tayong pinangakong ganyan. So sabi ko sa kanya, Sir, ito na yung sinasabi ko. Ginawa na impeachment so that they can pressure the executive na pinapirma namin tong mga to para ma-release yung mga conditions. So, ibig sabihin, binenta nila yung political capital ng Pangulo. And yet, the first person to sign the impeachment complaint was Congressman Sandro Marcos, which is why it was widely seen, sir, na meron tong blessing ng Malacanang. How do we reconcile these two things? Okay, I had a private conversation with Congressman Marcos, but let's leave him out of this kasi hindi naman siya yung talagang pasimuno nito ang tingin ko na ipit rin siya dito Jose, you think may tama yun, yung observation na yun, na may impact nga siya doon sa nangyari sa alyansa? May impact yung okay. Yung doon sa national budget, ang sinasabi ko, ang problema ko doon sa national budget is, yun na naman, wala namang kasalanan ng presidente doon later on, nung napunta sa kanya, pati siya nagkaroon ng hit yung political capital niya, di ba? At syempre, pag nagkaroon yung hit ng political capital ng presidente, pati endorsing power ng presidente, magkakaroon ng hit, di ba? That's the natural consequence. Pero, tignan natin yung Mindanao kasi. Yung Mindanao, talagang nagkaroon sila ng unifying factor doon magmula nung final yung Pero sir, it sounds almost as if the president is so passive. Kasi typically, the president would have a supermajority in Congress, not the other way around, na a supermajority has the president in Malacanang. Di ba? Usually, ganun yung dynamics yun eh. So, it almost sounds as if the president is not on top of things and that he's just being pulled and pushed around. The president is on top of things, but alam mo naman yung presidente natin, napakabait, pasensyoso. Some people take advantage of his goodness and kindness. You know, he's a very gentle creature, di ba?
as usual, Ayan na nga, conditional release mga guys, nabulabog na si Tambaloslos. Naalala nyo, yung meeting nila po doon sa isang hotel, doon before impeachment committee Sara, di ba? Nandun sina Castro, tapos nandun yung nag-viral na iniwan yung mga cellphone nila dahil may papipirmahin sila lahat doon sa impeachment. Kaya pumirma itong mga congressman, sinabi naman nila sa kampanya nila, napilitan silang pumirma dahil sa ganito ganyan, di ba? Ito na po yung conditional transfer ng fan na ginawa ni Tambaloslos na bulabog na ang mga buhay. Di ba? Oo, masakit tawanan nito, pero buking na buking, masakit in a sense na pera po natin kasi ito. Pera natin ito, ginagawang laro lang ito ni Tambaloslos. O hindi niya ngayon i-release yung mga funds para sa mga proyekto ng mga itong mga tulongges. Alam naman natin yung mga proyekto ng tulongges, kung magkano ang kanilang mga porsentuhan dyan. Diyan pumapasok ang kanilang pangungurakot dahil ang yung pirmahan lang, no? Liquidation by certification, that's it. Approved na. Di ba? Kaya nag-uunahan itong mga buhaya. Ako, bulabo. Alright, let's go, Tiago. This is going on. It is a supermajority to begin with anyway. Yan ang ginawa niya, di ba? Hanggang ngayon, hindi naman pa rin i-release yung insertion, yung conditional, yung congressional insertion eh. Okay, out of the 209 billion na inserted by the House, ang nare-release lang is over 100 million. So may 90 billion pa doon na nakahold. So he exercised his executive power. Sir, during that time, were you in touch with Speaker Martin Romualdez nung panong ito'y nagkakagulo at nag-uunahan kung sinong prepresyo kanino? I mean, well, let me boil it down to this. Is the Speaker the one who was in charge of all of this? And who is the leader of the House, di ba? Yung mga nakapaligid sa kanya kasi sila yung kumakausap sa akin, sinasabi sa akin, kailangan to release, kailangan ganito, ganyan. Eh, hindi naman ako pumapayag. How would Congressman, nabanggit niyo na rin lang yung leadership eh. Hindi lang si President Marcos ang tinamaan dito. Of course, you are in the line of fire dahil kayo yung naging campaign manager ng Alyansa. And in fact, you were being rumored to be the next speaker actually. Ano po yung ano na po nangyari? Magkakaroon po ba tayo ng leadership change? I think that's where all the problems started, no? Early November, nung nagkakagulo-gulo sa budget, ang pinagdududahan nito, no? There was one time, Yes. sabi Okay. Speaker Romualdez, sinabi ko sa kanya at that time, Speaker, wala akong kinausap na congressman, walang pumausap na congressman sa akin, no? And he had so many theories, no? Meron pa siyang kung ano-anong theory na yung iba dun, wala akong telephone number ng mga taong yon, no? And then, nung nangyari ito ngayon, ako na naman yung pinagdududahan nila, di ba? Na ganito. Kaya kung titignan mo naman, alam ko naman sino yung mga nagpo-post sa social media, mga naman nila yon, di ba? Kilala ko yung iba pa nga, doon ko pa nga nakilala sa bahay niya eh. So paano ko naman hindi malalaman na hindi ako yung pinupunteriya nila dito, di ba? Ayun, di kaya din ang dahilan dito, Toby Chanko, dahil dyan sa leadership, may interest ka rin? Ako po. Di natin alam yan, di natin alam. But, maganda po yung balita kung magsakaling magkapalitan po ng liderato dyan sa Tambaloslos na yan. Diba? Dapat palitan na rin yan. Pero yung last na nakita ko ring news na mukhang matibay daw ang support nila, tingnan natin. Dahil dito rin po sa Senado, maugong rin po ang balita dyan kay Boy Kilay na mapapalitan ito ni Soto. But para sa akin, mas maganda po si Marcoleta ang Senate President dyan. Diba? Sang-ayon ba kayo dyan mga guys? Comment na kayo dyan. Yun nga, ang gusto ko mga guys, no, Marcoleta magiging Senate President dyan sa Senado. At okay rin ito si Toby Chanko dyan sa Kamara. O, kung gusto niyang tulungan niyang Pangulo, tulungan mo, ikaw na. Basta importante, mapalitan niya Tambaloslos na magnanakaw. Diba? Diba? Booking na booking from the start. But at the end of the day, meron pa rin kayong na-release. Diba? Ayun na. Yung mga ayuda. At saka isa pa itong ayuda mga guys. Oh, meron ba kayong nakikita ngayon mga schedule na ayuda?
Hindi ba nawala rin yung parang bulayang ayuda na yan, di ba? Wala na ayuda, babay ng ayuda. Lipad na ang mga congressman, nako po, di ba? Grabe ang politika. Bulabog pa impeachment ngayon, atras abante, ano ba? Ano ba talaga? O, di ba sinasabi nga namin bubangga kayo sa mga Duterte, talagang nagigiba kayo along. Alright, thank you for watching mga guys, and again, God bless you all.